Hello guys, ito yung full review natin after 9 months dito sa Poco F5 Pro. Sa mga hindi nakakaalam, meron tong Snapdragon 8 Plus Gen 1 at umaabot yung Antutu score nito ngayon ng 1,200,000 points at maganda-ganda rin yung CPU throttling na nakuha ko dito. Purong green po yan. Nakatanggap din tayo ng bagong updates dito ng HyperOS. Tingnan natin yung performance nito, actual temperature at FPS ng mga games nyo. Kaya samahan nyo ako sa video ito, tignan natin kung sulit bang bumili ng Poco F5 Pro this year 2024. At sa mga huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, kumusta po kayo? Medyo maraming nangyari sa January, no? Sobrang haba kasi ng araw. Halong-halo yung mga issue at kung ano-ano pa. Pero hindi natin pag-uusapan yung mga bagay na yan. Kaya ako ginawa tong video ito dahil nagkaroon tayo ng software updates dito sa Poco F5 Pro na HyperOS nga. At gusto ko lang malaman yun na syempre lalabas this year yung Poco F6 series, kaya posible na magmumura tong phone na to at papaubos nila talaga. At kapag nagkaroon tayo ng sale sa Poco, automatic na sobrang laki ng kaltas o sobrang laki ng mga discount sa mga phones nila. Gaya nga dati ng Poco X5 Pro, ang presyo dati noon nasa 18,000 lang, pero this year o last year yata nag-sale siya ng 10,000 lang. So ganun siya kasulit at ganun kamura. Sa Poco F5 naman, nung nag-sale yun, nasa 13,000 na lang, samantalang dati nasa 18,000 din. So posible itong Poco F5 Pro na malaki yung discount natin kapag nag-sale din to dahil palabas na nga yung Poco F6 series natin. Ngayon pag-usapan natin yung performance ng phone na to. Dati kasi nung ni-review ko to, wala pa akong mga thermal imager at wala pa akong FPS meter nun. So ngayon ma-check natin lahat yan. At ano bang pinagbago dito sa HyperOS na dating MIUI? At siya nga pala, yung mga wala pang HyperOS, maghintay lang po kayo dahil yung hawak kong variant ngayon is European variant, kaya kailangan yung maghintay para magkaroon tayo ng HyperOS at sure naman ako na magkakaroon tayo dito sa Pilipinas. Ayun, it's been 9 months na kasi na medyo wala tayong balita dito sa Poco F5 Pro at yung iba nagbabalak pa lang na bumili ng phone na to. Pag-usapan muna natin yung build quality para ma-refresh yung utak natin sa mga nakakalam na o nakakalimot na. At sa mga bibili nga ng phone na to, malaking tulong sa inyo to. Sa build quality ng back panel niya, medyo kakaiba at medyo refresh yung itsura nito. Meron tayong rectangular camera module dito at karamihan halos ngayon na puro bilog na yung camera module natin. Hindi na tayo masyadong nakakita ng mga rectangular shape na ganito. At masarap siyang hawakan lalo na kapag nag-gaming tayo dahil hindi nga siya tumatama dun sa ibang daliri natin. At sa camera module pa rin, meron tayong metal frame dito yung mga sa gilid niya, metal po yan. Tapos may tatlong camera tayo dito, may nakalagay dyan na OIS at may flash po tayo dito. Yung kabuuan naman ng back panel niya is made of glass, kung di ako nagkakamali, Gorilla Glass 5 to at pati dun sa display niya. At sa mga nagtatanong, hindi siya metal frame, plastic lang yung nilagay nila dito. Yan yung makukuha natin kung bibili man kayo ng Poco F5 Pro kapag nag-sale siya. At sa display naman, maganda yung display nito, napakalit lang ng punch hole camera. Sobrang liit talaga. Nagulat nga ako na akala ko medyo may kalakihan siya pero maliit talaga siya. At symmetrical naman yung mga bezel dito, almost bezel-less na rin siya. At nagugustuhan ko siya dahil meron siyang AMOLED display at 120Hz na refresh rate. Pero kung gusto nyo pa na mas maliwanag, pwede nating ilagay yan sa 2K resolution. Dahil pwede tayong mag-apply ng 2K resolution dito sa phone na to para mas maliwanag siya o para mas detalye yung makukuha nating mga image o video. Pero ang cons doon, medyo maaksaya siya sa baterya. Pero kung gusto mo naman na subukan paminsan-minsan, okay lang din. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo, walang masyadong pinagkaiba yung HyperOS sa nakarang MIUI. Medyo gumaan nga lang siya at wala na masyadong mga bugs. Nagulat ako dito sa phone na to dahil hindi ako nagkaroon ng bugs dun sa FPS o yung frames per seconds natin habang naglalaro. Kung natatandaan nyo yung video na ginawa ko dati, kiniklear ko pa yung battery tsaka performance nito para makuha natin yung actual frames per seconds na mga laro natin. Dito, hindi ko na siya ginawa dito sa HyperOS natin na European variant. Pero ang napansin ko dito dahil ginagamit ko nga yung play video while screen off, na wala po yun sa HyperOS. Kahit dun sa ibang phone na tinignan ko na naka-HyperOS, medyo nagkulang yung video toolbox nila at nawala nga yung play video while screen off. Yun yung nasa video tayo na pwede nating patayin yung screen habang nag-music tayo. Kumbaga ang naisip ko dito, inilis yun ng Xiaomi dahil nga dun sa paid YouTube o premium na YouTube kapag nagbayad tayo, features po ng YouTube yun. Kumbaga parang naging free lang natin sa video toolbox sa mga Xiaomi phones. Siguro medyo nagreklamo si YouTube at pinaalis nga yung play video while screen off na to. Dito medyo ang problema ko is parang signal na lang, hindi masyadong kalakasan talaga. Okay, sa performance naman after 9 months, same pa rin. At noon nga na ni-review ko, wala tayong FPS meter doon. Dito pag-uusapan natin kung anong nakuha ko dito sa Poco F5 Pro at wala na tayong alibay ngayon na optimization kung ano-ano pa dahil medyo
matagal na nga itong phone na to at nagbigay na nga sila ng mga ibang software updates. Kaya sa mga games alam ko optimized na to. Siguro ang reklamo na lang natin yung mga ibang optimization pa ng mga application dahil nagkaroon nga tayo ng bagong OS dito. So ngayon meron nga tayong Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sa mga hindi nakakaalam, dalawang variant ang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yung isa overclock, yung isa parang underclock na siya. Ang tinutukoy ko dito, yung meron sa atin dito is nasa 3.0 GHz. Samantalang sa mga ROG phones na naka Snapdragon 8 Plus Gen 1, naka 3.3 GHz yun o kaya 3.2 mga ganun. Pero hindi naman masyadong malaki talaga. Halos konting-konti lang naman. So tandaan nyo, makikita naman natin sa specs yan kung underclock o overclock yung isang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yung isa 3.0, yung isa 3.3, 3.2 mga ganun. Pero matas naman yung nakuha natin ang Antutu score dito kahit nasa 3.0 nga tayo o underclock na version ng Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nakakuha tayo ng 1,200,000 points at malaki-laki na rin to ha. Pero uulitin ko lang para sa bago, ibang usapan po yung mga test na yan, mas maganda na actual na makita natin yung temperature tsaka frames per second habang naglalaro tayo. So magumpisa tayo dito sa Mobile Legends tsaka Wild Rift. Yan po yung mga settings nila, ultra at sa Wild Rift naman is nasa 120 tayo. So ibig sabihin na makakuha tayo ng 120 frames per second so FPS habang naglalaro tayo. At hindi ako nagkamali dito sa Mobile Legends, stable po siya hanggang sa matapos yung laro. 120 po yung nakukuha natin. Never siyang nagkaroon ng major frame drops talaga. Actually parang laging nasa 120, medyo bumaba ng konti pero hindi naman sobrang baba talaga. Parang nasa 117, 118, wala siyang major frame drops talaga na nakita ko. At masarap talaga maglaro dito ng Mobile Legends. Kung ito lang ilalaruin nyo, overkill yung Wild Rift, pati nga dito sa Mobile Legends, wala kayong magiging problema. Yun nga lang kapag nasa high settings talaga tayo, gumamit tayo ng mga phone cooler, o kaya ilagay natin sa mga medium settings kung gusto nyo lang na magandang graphics, tamang graphics o tamang frames per seconds, okay na yun. At least hindi masyado maginit yung phone nyo. Ginagawa ko lang na isagad yung mga graphics nito para makita natin yung potential ng phone na to at malaman nyo talaga kung ano yung mga sagad na mga phones na binibili nyo. So overkill po ang Mobile Legends sa Wild Rift dito, wala kayong magiging problema. At pagkatapos pala ng isang laro ang nakuha ating temperature dito is nasa 43 degrees Celsius, which is okay lang kasi nasa ultra tayo at yan talaga yung nakuha natin temperature dito sa Poco F5 Pro. At syempre kung overkill yan sa Mobile Legends sa Wild Rift, subukan naman natin dito sa Genshin Impact. 30 minutes tayo naglaro dito sa Genshin Impact. Nasa high settings tayo dito, nilagay natin sa 60 FPS. Dito sa Genshin Impact, nung una nakakuha ako ng mga 55 to 60 FPS, pero nung tumuntong na siya ng mga 20 minutes, napansin ko na parang nag-frame drop siya ng mga 20 mga ganun. At kapag bagong mapa o yung dapat na mag-loading dito sa mga mapa niya, medyo ganun yung naramdaman ko. Nag-frame drops to ng mga 20 to 30, pero bumabalik naman siya doon. Yun yung kagandahan dito na mabilis naman siyang bumalik. Yun nga lang ang napansin ko dito, kung gagamitin natin sa Genshin Impact to, maglagay tayo ng phone cooler para hindi tayo makaramdam na mas mahalang frame drops pa doon. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha kong temperature dito is nasa 43 degrees Celsius, which is okay lang dahil 30 minutes tayong naglaro dito sa Genshin Impact. Sa Call of Duty Mobile naman, yung graphics nilagay natin sa smooth, tapos yung frame rate is nasa ultra tayo. Ang nakukuha ko dito, stable siya sa 80 to 90 FPS. Medyo bumaba siya ng mga konti-konti, mga 85 mga ganun, pero okay na yun. Lalong-lalo na dito sa PUBG, nakakuha rin tayo ng 90 FPS dito. 80 to 90 FPS hanggang sa matapos yung laro. So Call of Duty tsaka PUBG Mobile, matik yan na makakuha tayo 90 FPS at stable po siya dyan at maning-mani lang yan. Wala tayong magiging problema sa dalawang games na to, playable po siya. At dito naman sa Mir 4, nasa high settings din tayo dito. Tinry ko to sa Mir 4, okay siya nung umpisa, pero nung pagtungtong pa lang ng 3 minutes parang nag-frame drop siya ng sobrang lala talaga. Minsan mag-frame drop siya ng mga 5 mga ganun o mga 10 pa nga, pero akit agad siya ng 44. Yun yung maganda dito na umakit siya ng 44. Yun nga lang after ilang segundo bigla siyang babagsak ng mga 10, 20 mga ganun, at medyo nabahala ako kasi baka hindi niya kaya dun sa high settings, pero nilagay ko sa medium settings, ganun pa rin yung nakuha ko. Hindi ko masyadong advisable na maglaro tayo sa Mir 4 na nasa medium settings lang tayo. Ilagay natin sa mga low settings lang o tamang settings lang dito sa Mir 4. Sa Farlight 84 naman, alam nyo naman sa larin to sa pag-init ng mga ibang phones. Kahit anong phones ang i-try natin, talagang umiinit siya. So expect ko na rin dito na mag-iinit yung phone natin, pero tignan natin kung anong actual na temperature yung makukuha niya.
So sa Farlight 84, nilagay natin sa Extreme. Alam ko naman na kapag nilagay natin sa mga low settings, hindi siya mag-iinit. Sabi ko nga sa inyo, kapag nanonood kayo dito sa channel natin, talagang nasa highest graphics tayo o highest settings. Sa mga Call of Duty Mobile naman saka PUBG Mobile, hindi natin kasi makuha yung highest settings doon kapag nasa graphics tayo ng sobrang taas. Kaya medyo exempted dito yung Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile. Pero hindi naman masyado mag-iinit yun kapag naglalaro tayo dito sa phone na to. Ngayon sa Farlight 84, nung una nakakuha ko ng 120, 180 na actually parang spaghetti rin to. Nasa 100, mga ganon, 90 to 100, 120. Okay na okay siya nung una. Pero 5 minutes pa lang o 3 minutes pa lang, bagsak siya ng 60 FPS. So kalahati talaga yung binagsak niya from 120 to 60 FPS hanggang sa matapos yung laro. Parang bumaba pa nga to ng mga 50. Ay teka, parang hindi. Parang nag-close yung application at hindi natuloy yung game. Parang ganun yung nangyari dun sa unang game ko dito sa Farlight 84. Kasi naramdaman ko siya na uminit talaga siya. Parang nasa 10 minutes pa lang na nag-close talaga yung applications nito. So pagtapos kong nakitang nag-close yung application nito o yung Farlight 84, ang nakuha kong temperature dito nasa 46 degrees Celsius. Sobrang init yan. At talagang ito yung sala rin talaga sa mga pag-init ng mga phone natin, itong Farlight 84. So ang ginawa ko dito, pinalitan natin yung settings, nilagay ko sa smooth yung graphics, tapos yung frame rate pa rin nasa extreme para makita ko kung makakuha ko ng 120 pa rin at hindi siya babagsak ng 60. At sa una, medyo mas maganda dito yung frame na nakukuha natin at sa 5 minutes 120 pa rin, pero pag tungtong ng mga 6 minutes yata, bumaba pa rin siya ng 60 FPS na katulad siya nung una. So alam ko naman yung tamang settings dito, nasa medium lang, yun lang gagawin natin. Huwag natin ilagay sa extreme yung frames per second o yung FPS nito para hindi siya masyadong mag-init. Kasi ako kapag nakita ko talaga na stable siya sa 120, talagang palong-palo yung phone na yon at talagang pang gaming yung chipset na yon. So dito hindi niya masyadong kaya talaga. Kaya pagkatapos nga ng isang laro, kahit nasa smooth yung graphics natin, ang nakuha ko pa rin dito actually mas mataas, 47 degrees Celsius, 46 to 47 degrees Celsius. Kaya payo ko dito medium settings lang o gamitan natin ng phone cooler. Okay, sa mga ibang games naman, sa mga hindi naman in demand yung graphics, kayang-kaya naman to. At least diba, nakita nyo kung anong kaya niya sa Farlight 84, Genshin Impact at Mir 4. Pero sa mga ibang games, yung mga 60 FPS lang, mga Car Street, kayang-kaya naman to. At gusto ko lang ipaalam sa inyo na most of the time, hindi ko ginagamit yung Game Turbo o hindi ko nilalagay sa performance mode. Kasi kahit ilagay ko sa performance mode, hindi siya nagbabago. Parang ganun pa rin yung frames per seconds na nakukuha ko. Actually, dun sa Farlight 84, sinubukan ko siya na performance mode, ganun pa rin nakukuha ko. Yung last na game ko doon, naka-performance mode, bumalik pa rin siya sa 60 FPS. Kaya masabi ko na hindi masyadong gumagana dito yung Game Turbo niya, parang palamuti lang talaga. Pero kung gusto nyo gamitin yung voice changer at iba pang mga settings, okay na okay pa rin. Okay, moving on dito sa display niya, may mga settings tayo dito na wala sa ibang phone o yung mga naka-Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kung natatandaan nyo yung Icon Neo 8, wala siyang masyadong display enhancement. Pero dito sa Poco F5 Pro, meron tayong display enhancement dito o yung tawag nila is the AI Image Engine. Meron tayong super resolution para pag-enhance ng mga videos. Tapos AI image enhancement para sa kulay ng mga videos natin na pinapanood o yung mga image natin. Tapos HDR enhancement. At ito naman yung pinakapaborito ko dito, yung MEMC features na magpapa-smooth sa video natin kahit hindi siya 60 FPS. At kapag nanonood tayo dun sa YouTube, kunwari 480, yun lang yung nakalagay, hindi applicable yung 60 FPS niya pero magiging smooth na parang 60 FPS siya. Yun nga lang ang cons nito, hindi siya pwede sa Netflix. Samantalang yung mga Realme na phones o yung mga Realme GT5, mga ganon, pwede yung MEMC noon sa Netflix. At sobrang nagpapa-smooth talaga dun sa Netflix. Nagulat nga ako na hindi na siya 24 FPS dun. Nilagay nyo na 60 FPS kapag nanood tayo dun sa Netflix. So astig talaga yung mga features dun sa Realme GT na yun. Abangan nyo pala yung review natin sa Realme GT5. So i-unbox natin yun, natignan natin yung mga ibang features nun. Dito sa Netflix naman, naka wideband L1 na siya, meaning na Full HD mapapanood natin dito sa Netflix. Tapos applicable na rin dito yung HDR niya at Dolby Vision. Samantalang iba kahit na Full HD, hindi pa rin activate sa mga yon yung mga HDR10+, mga ganon, at Dolby Vision. Samantalang dito full package na, makakapanood na tayo ng maayos dito sa Netflix. Sa settings naman ng camera niya, medyo nagbago to. Sa MIUI kasi makita natin agad kapag nilagay natin sa more, yung dual video. Samantalang dito wala tayong makitang dual video ngayon kasi nasa short film na siya.
Kapag kinlik natin yung short film, nandun yung dual video natin. So baka sabihin nyo na wala yung dual video pagkatapos natin mag-update ng HyperOS, meron po siya medyo nakatago lang sa short film natin. At yun yung mga settings ito. Sa video naman meron tayong 4K at 60fps at kung gusto nyo naman na teleprompter, ibig sabihin nito lalong lalo na sa mga vlogger kung magsasalita kayo in front of camera at gusto nyong magbasa, at least meron tayong script dito kung gumagawa kayo ng script para sa mga video nyo, mas nakakatulong tong teleprompter na to. Marami pa tayong mga settings dito like panorama, short film, slow motion, time-lapse, movie effect, long exposure, tsaka clone. So kayo na lang bahalang pumili dyan. Pero ito, mag-proceed na tayo sa camera. Nung nireview ko nung una yung Poco F5 Pro, yung camera niya o yung mga photos na nakukuha ko dun dati, parang nakakuha ko ng mga warm tones, mga ganun. Kumbaga sa Tagalog, medyo madilaw yung nakuha ko dun, pero detalye naman. Pero dito medyo nagbago at neutral na yung nakukuha ko dito. So kung anong nakikita kong kulay dun sa mata ko, ganun din na lumalabas dito sa mga photos niya. As in talagang neutral tsaka balance siya at detalye yung nakukuha ating mga photos. Hindi siya oversaturation, hindi rin siya overexposed. Yun nga lang, hindi siya consistent sa ibang kulay. Lalong lalo na dito sa blue. Kung mapapansin nyo kapag blue yung langit, medyo yung kabuuan ng image is parang magiging bluish siya. Samantalang noon kahit na blue yung nakukuha ko, parang warm tone pa rin yung lumalabas. So hindi siya consistent dun sa blue. Ito pa yung isang example nun. Yung langit medyo bluish talaga siya. At kung mapapansin nyo yung t-shirt ng subject natin, puti yan. Pero parang naghalo talaga yung pagka bluish niya o parang bluish talaga yung nakukuha niya pagdating sa mga photos natin. At hindi rin siya consistent dito. May part kasi na parang overexposed yung background kapag nag-auto-focus dun sa mukha ng subject. Ito yung sample nun, kapag kumukuha ko parang ang pangit yung background kasi parang nag-wash out lang siya. Pero pagka-click ko at tinignan ko yung photos, okay naman siya. Parang umayos naman o maganda yung image pricing niya. So hindi lang talaga siya stable sa mga human subject, pero sa mga halaman, sa mga laruan, okay na okay siyang pang-picture. Sa human subject, medyo hirap na hirap pa siyang mag-adjust. Pagdating naman sa video ito, nagustuhan ko yung video nito. Maganda yung kulay, hindi siya wash out na gaya dun sa Icon Neo 8 na wash out yung sky. Dito talagang kuwang-kuwa at detalye rin kasi may 4K at 60fps tayo. Kahit na maglakad tayo dito, stable pa rin siya. Pero hindi ko masyadong nakita yung pinagkaiba ng 1080p sa pagka-stable niya sa 4K at 60fps. Sa 1080p din, okay na okay siya, stable din siya. At kung gusto nyo makatipid talaga, okay lang na gumamit tayo ng 1080p kumpara dun sa 4K at 60fps. At least may choice tayo sa dalawang to. Sa video, palong-palo talaga, panalong-panalo, stable siya, maganda yung contrast, maganda yung kulay, at hindi magalaw, sobrang stable. Yun nga lang sa mga human subject, pagdating nga sa photos, medyo talo tayo. Dito naman sa front-facing camera niya, ang napansin ko naman dito, warm color siya. So ito yung pinagkaiba na nakuha natin sa main at nakuha natin dito sa front-facing camera niya. Kung mapapansin nyo, blue tone versus warm tones natin. At kailangan pa sigurong ma-optimize to sa HyperOS o kailangan pang ma-update para mag-balance na tong dalawang camera na to. At uulitin ko, ang problema ko lang sa main camera niya, hindi siya stable sa mga human subject, nag-iba-iba yung kulay at nahihirapan mag-process yung kulay nito sa mga human subject. At sabi ko nga kanina, malapit nang magmura tong phone na to, nagmumura na siya, parang nagmumura na siya talaga. Sulit na to sa ganitong presyo, mga 23,000 to 27,000, naka 512 ka na yata. At ngayon, ang Poco F5 Pro kasi ang pinakamura o isa sa mga pinakamurang Snapdragon 8 Plus Gen 1 na global version. So global ROM po lahat ng Poco, at sa mga nagtatanong na kung may deadboot ba to, wala pong deadboot to. Kasi malakas-lakas yung chipset nito na flagship talaga. Sa mga ayaw naman ng China ROM na sobrang mura naman pero walang local warranty, okay na okay po tayo sa Poco F5 Pro, wala kayong magiging problema sa warranty. At hanggang ngayon, nakakuha pa rin tayo ng mga OS updates. Kung may nakalimutan pa akong sabihin dito, pwede kayong magtanong sa comment section at susubukan ko talaga na replyan kayo isa-isa. At sa mga nasa Premiere, sobrang salamat po sa inyo sa tiwala at hanggang dulo maging honest tayo sa mga consumer natin, sa mga kababayan natin na bumibili ng phone dahil pinaghirapan nyo po yung mga pambili ng mga phone nyo. Kaya medyo masakit lang sa amin minsan na nagiging honest ka, pero sa mga ibang tech reviewer, hindi sila nagiging honest at pagkabili ng phone nila, sayang lang yung pera nila. At medyo lugi talaga kung ibebenta mo ng second hand dahil maling review yung nakuha nyo sa ibang channel. So yun lang po, I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko sa mga bago, at yung mga nasa Premiere, sobrang salamat po sa pagtangkilik talaga. Sobrang thank you po sa inyo. Once again, ako po si Paul.